Magkano pong binenta sa inyo to? Yan po 140,000. Holy moly, 140,000. Opo, marami pa po, sir. Scammer talaga to. Nagsanla po siya, mga peke po. Oh. Wala ho kayong... Naku po, isang tingin ko lang, fake na to. Ba't pinatulan? Kasi po, sir, sabi niya po kasi nagpakilala po siya sa akin, PBA player siya. Tapos yung isa naman po si Russell Kate Ramiro, ano po siya, dati po siyang, anak po siya ng dating deputy commissioner. Kaya po, yung tiwala ko po. Hindi porket basketball player siya, kahit na sino pa siyang sikat na po sa Pilato, we have to make sure, hindi mo hinanapan ng papeles. Halatang fake. Hindi nga. Promise, ma'am, malayo na ako at may mga Rolex naman ako. Layo ng tingin ko, alam ko na fake yan eh. Ng hapon si Ma'am Judy Ann Valderosa na isang online seller po ng mga luxury items. Okay. Ay nirereklamo po ang isang basketball player na nagsanla daw po sa kanya ng Rolex na nagkakahalaga ng 1.4 million. Oh. Napag-alaman niya po, Idol Rafi, na peke daw po ito at peke daw po at ito daw po ay bumili rin sa kanya ng mga luxury bags na hindi din daw po binayaran. So, sanla o benta po? Ano po? Sir, nagbenta po siya. Una po nagbenta. Yan, binenta niya yung Rolex. Opo. Tapos nanghiram po siya. Tapos nagsanla po siya, mga peke po. Oh. Wala ho kayong... Naku po, isang tingin ko lang, fake na to. Ba't pinatulan? Kasi po, sir, sabi niya po kasi nagpakilala po siya sa akin, PBA player siya. Tapos yung isa naman po si Russell Kate Ramiro, ano po siya, dati po siyang, anak po siya ng dating deputy commissioner. Kaya po, yung tiwala ko po. Pero dapat, ma'am, kung kayo po ay tumatanggap ng sanla, meron dapat kayong contact sa sanlaan man lang. Opo. O eksperto sa pagtitingin ng mga alahas. Opo. Kung genuine o hindi. Kasi pinag-usapan natin, milyones pala. Opo. Bali, ano po, Hindi 6 porket million. basketball player siya, kahit na sino pa siyang sikat na po sa Pilato, we have to make sure, hindi mo hinanapan ng papeles. Ano po, tawag dun. Noong una po kasi, sir, nagbebenta po siya sa akin, tapos bumibili. So parang yung tiwala ko po, naibigay ko na po sa kanya kasi parang magkaibigan na po kami that time. Ayun. Pero wala siyang papeles pinisenta rito. Walang po. box. Wala po. Oh, dapat hanapan mo ng box. Opo. Hanapan mo ng mga... Actually, yan po, sir, hindi po yan yung sinanla sa akin. Yan po yung binili ko na last sa kanya. Yung nagkagulo na po na halos magkabunutan na po ng baril sa harap ng BDO. Bubunutan ka ng baril? Opo. Oh, may baril siya? Hindi po, yung ano po, yung, kasi po, sir, nagbayad po ako sa kanya ng cash 1.4 million. Tapos po, sabi niya dun sa may-ari ng, parang ni-resell lang niya po yung ano, yung mga items nung may-ari. Tapos sabi niya po sa akin na sinabi niya po dun sa sa kabilang kampo na hindi pa po ako bayad. Tapos kinukuha ko po yung item that time. Tapos ngayon nagagalit na yung kabilang kampo kasi hindi po kami pinag-uusap na dalawa. Okay. Tapos nagagalit na po siya. Nakaano na po siya sa baril niya na handa na po siyang bumunot. Ito si basketball player? Hindi po yung ibang kampo po kasi ang akala po kami ang scammer. Okay. Hindi po alam na binayad ko na po dun sa basketball player at saka kay Kate po, kay Russell Dapat di Kate siya Ramiro. nagbubunot ng baril. Ang pangalan ito nagbunot ng baril? Wala, hindi ko po alam, sir eh. Ay, baka ma-disarma natin siya or mapakansela natin ang kanyang permit to carry kung meron siya permit to carry. Bawal yon dahil lang sa transaksyon. Bubunot ka ng baril mo kung as a form of self-defense. Kung na mga buhay mo, bunot ka. Pero pag binunot mo, putok mo. Hindi pwede bunot hanggang forma lang. Yabang. Anyway, ang pangalan ng nireklamo ng basketball player si Edson Batiler at Russell Kate. Ayan. O, saan siya player? Tawagin nga natin yung saan ba to? Siya, anong grupo to? Parang, dati po ba siyang Meralco ba siya? I-check natin sa Meralco kung taga-Meralco pa ba ito o baka wala na. Anong pangalan niya? Anong pangalan ng team? Hindi ko kilala. Pati po yung Russell Kate. Yung Russell Kate po yung kausap ko din. Russell Kate, basketball player din? Hindi po yung asawa niya po. Mag-asawa tong dalawa? Opo. Okay. Ayan yung asawa niya. Opo.
Anong trabaho po ng asawa niya? Meron po silang business na kainan. Okay, kainan. So, nung ibinenta po sa inyo yan, ang sinabi nila ay legit yan. Wala silang sinabi na ito'y fake. Wala. Actually, sir, original po yung mga dapat ibebenta nila sa akin. Ipinalit po yan kasi nga po, hindi pa po pala nila binayaran doon sa may-ari ng relo. Hindi nila binayad Ang tanong ko po po, sa kanila. nung yan po ay pinasa sa inyo, meron ba silang sinabi na ito replica lang to, hindi to legit? Wala po. Sabi po nila original. Sabi nila original, Opo. yun ang claim nila. Opo. Tapos magkano pong halaga niyan? 1.4 po. Yan dalawa. Opo. Jesus, kahit na 1,000 hindi ko bibilin yan. Halatang fake. Hindi nga. Promise, ma'am, malayo na ako at may mga Rolex naman ako. Layo ng tingin ko, alam ko na fake yan eh. Doon na lang sa ano niya, yung sa bracelet niya. Opo. Oh, Strap, sir. yung straps, dahil masyado yung kulat. Halata eh. Hindi nga, halata talaga. Kaya ma'am, advice ko lang muna, sa lahat ng po ng mga buyer, ng papaloan, lalo pag sa private or hindi kayo sa sanlaan, kung individual, mag-hire po kayo ng eksperto. Opo. Di ba? Na ipakita nyo muna Opo. sa isang eksperto. Bago kayo mag-list ng pera, sabi ng eksperto na, alam mo, sandaan, kung may kayo connect. Fake to, di huwag nyo nang bilhin. Opo. Ayan, naisahan kayo. Okay. Nasaan na si Meralco Bulls. O tawagan Pero natin. pinapa-verify pa po natin, Sir Rafi, pero parang ang huling po Kung natin. Meralco Bulls siya, di bawas na sweldo niya sa Meralco. Na-confirm po natin, Idol, hindi daw po member ng Meralco Bolts. Hindi na, na-verify na ni Odette na hindi na siya member ng Meralco Bulls. Verified na. Okay. So ngayon, Never daw po naging member. tindero na siya sa karinderya. Sabi niya man, nagtitindero sa restaurant. Meron po silang kainan. Ano din? Yung parang red kitchen po yung pangalan. Okay, karinderya. Doon na siya ngayon. Lang po ulam. Okay. Anong sabi nung tinatawag natin siya? Ito po, Sir Rafi, may kausap niyo po yung staff po natin. Ang sinasabi po, baka pwede, ito po yung wife, asawa po. Ang sinasabi po dito, baka pwede wag na pong i-on air. Kung assurance po, baka po pwede. Meeting po na nag-agree siya to settle full amount pambayad po lupa ng father ko sa Batangas. Alam niya po na CLOA pa ito. Ano po ito, ma'am? Yan po yung pinagastos pa po nila ako dyan, sir. Kasi Kaso, nagbago po isip niya. Always po ako Okay, tawagan mo si Garrett. Ano bang pwede may kaso dito sa nagtitinda ng peke? Tapos nagsasabing legit, original yung relo. Sige, tapos siya rin. Apo, always po ako nag-update sa kanya, nagpapakumbaba and transparent sa situation na despite po mahirap magbayad, ginawa ko po lahat makapagbayad pa unti-unti. Pahiram nga po ng relo. Ito yung Sinungaling po siya, palito ma'am. ito eh. Di palito. Yung pag ginanon mo, okay lang ma'am, kaluging ko sorry po. Sabi ko sa'yo, para may buhangin sa loob. Pag yung original, ito siya. Okay po. Para may mga buhangin sa loob. So, ano pang klaseng Rolex to? Fake talaga. Ma'am, 1.4 million. Bali, 6 million po lahat, sir. 6 million? Opo, 6 Ayun million. pa, sir, kasi meron pa po ito yung mga luxury bags. Hermes pa. Tingnan natin. Hermes po. Grabe. Ma'am, pag pinasok kayo sa negosyo, dapat meron po kayong mga experts na tumutulong sa inyo na Ito po, sir, na mag-assess, authenticate. mag-evaluate. Ito, ano naman ito? May kandado. Ikotan Paano ba itong po. kandado? Ano na po ito? Anong bag ito? Ano po yung iba? Ano Kasi bang bag sinauli ito? ko po sa kanya. Sorry. Hermes po. Hermes? Ikotan. Hermes na talaga eh. Opo. Totoong Hermes to. Yan po peke po. Sa Hermes ko marunong tumingin. Mrs. ko marunong. Pero ako hindi. Hermes ba ito? Magkano pong binenta sa inyo to? Yan po 140,000. Holy moly! 140,000! Opo, marami pa po, sir. Scammer talaga to. Opo. Ayun naman kasi, sir. Sige, pa natin iba. Ito po lang po, yung lagayan. Opo, yung wala na, sir, yung iba eh. Yung iba po, sir, item ko po yun na kinuha niya. Hindi niya na po binalik sa Ang akin. tawag ito, pikot-pikutan? Opo.
Maganda naman yung box. Yung box napipeki rin yan, nagagawaan para niya. Pero ngayon ako nakita ng Hermes na ganito. Usually square, maliit. Po. Ano po, yung Tapos may parang kandado pa. Nasa yung susi nito. di ko po alam, sir eh. Design ba ito? Akala ko kandado pag di manakawa, nakakandado dyan ganun. Nako. Manawagan po muna kayo. Nakikinig po sila nanonood sa atin ngayon. I'm sure kasi natawagan na sila. Naka-tune in po sila. Manawagan po kayo sa kanila. Sige. Russell, Edson, sana kausapin niyo ako ng maayos kasi ni isa wala kayong tinupad sa usapan natin. Binigyan ko kayo ng 9 months. Paulit-ulit mo kong pinangakuan. Grabe, lahat ng kabutihan na binigay ko sa'yo. Lahat-lahat. Pang-hospital ng lola mo. Kung ano-ano. Pang-hospital ng anak mo. Kada kailangan mo ng pera, ako ang takbuhan mo. Lahat. Tapos nung nilooban ako bago mo ako niloko, nilooban ng bahay namin, alam mo yan. Sa'yo ko lahat sinasabi yung problema ko. Tapos lulukuhin mo pa ako ng ganito. Hindi ko matanggap eh. Ang layo. Tapos sasabihin mo sa akin na nag-iba yung yung isip ko kasi dun sa binabayad nyo sa akin na lupa. Mali ka dun kasi yung binabayad nyo na lupa sa akin, walang matinong papel. Pinagastos ko lang ako, nagbayad ako ng agent, 50,000, pero wala palang papel. Ngayon, ipinipilit mo sa akin na ako yung umayaw. Hindi ako umayaw. Ikaw yung hindi maayos kausap. Pakita din yung picture niya, no? Manawagan ni si ma'am doon sa basketball player. O, di, salang yung picture ni basketball player habang mananawagan naman si ma'am doon sa basketball player na si Edson. Sige, nasaan? Odette, salang nyo. Habang mananawagan si ma'am. Pikot po kayo. Opo. Tikotin. Ayan, yan. Manawagan po kayo dyan kay Edson, yung basketball player. Yan. Edson, alam mo lahat ng ng ginawa ko para dyan sa asawa mo. Tapos ikaw, napakalaking sinungaling ka sobra, parehas kayo. Pinagtulungan niyo akong dalawa. Ginawa niyo akong tanga dun sa harap nung may-ari ng mga relo. Ang lala no, nagmamakaawa ako sa inyo that time. Tapos sinabihan niyo pa ako na na baka patayin ka kaya huwag kang maingay, sabi niyo sa akin. Yun pala, hindi niyo binayad yung pera. Ikaw yung kumukuha ng pera sa bahay lagi, ikaw yung nagbibigay sa akin ng cheque, pero lahat talbog, walang naging okay na usapan. Grabe. What can I say? Kausapin si Attorney Garrett. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Anong pwede may kaso sa isang tao na nagbenta ng Rolex, itong basketball player, at yung kanyang wife nagbenta ng peke na Yes. Hermes, yung isa naman nagbenta ng peke na Rolex at pinalabas na yun ay original. May kaso ba yan? Meron po, Senator, no? Actually, 2 crimes come into mind. Unang-una po, yung ating intellectual property code. Ang pagbenta po ng counterfeit goods ay paglabag po dito sa ating IT code, kung tinatawag, Senator. Merong civil and criminal penalties po ito. Pangalawa po, Senator, dahil sila ay nag-misrepresent na ito ay original, alam naman nilang peke ito, I'm sure, dahil hindi naman nila sa authorized seller siguro binili. They know it's fake. Estafa po yan, Senator. Dalawa. Yes po, Senator. One for IT code and another for estafa po. Okay, so ipapile ni ma'am yung kaso kung saan siya naloko, particular kung saan yung kanyang pwesto, saan diniliver itong mga fake na goods. Yes po, Senator. Anywhere po where an element of the crime happened, this crime po sa transaction mismo. Kung online yung transaction, where ma'am was during the transaction, pwede rin po. Okay, so ma'am, saan nyo gusto isang patulong namin kayo? Saan ba nangyari yung transaction, yung kaliwaan, yung pagbigyan mo ng petals, binigyan nilang fake na relo at sa Po bag? sir, meron po sa Las Piñas tsaka sa Parañaque. Lumipat po kasi kami sa Parañaque, sir. So sa Parañaque na lang po siguro. Paranaque, sige, doon Ay, na. Las Piñas po. Sorry Sige po, Las nasa inyo po. Piñas. So, dalawang kaso, sabi nga ni Attorney Garrett, na pwede may isampa. Again, ma'am, paulit-ulit ito. At sa lahat ng mga buyer and seller, nagtatanggap ng sanla, naku, bago niyo pasukin ganitong klaseng negosyo, siguraduhin na meron kayong kakaping expert na para tumingin doon sa binibigay sa inyo ng mga
binibenta o nilulup, sanla sa inyong mga gamit. Ako ma'am, promise, tingnan ko lang tong ano niya, yung bracelet pa lang niya, oh. Fake na agad to. Wala, oh. Kahit na 1,000, hindi ko to bibilin. Gusto mo, sorry. Hindi, pero milyones to. Magkano po ma'am? 1 point. Yan po sir, 1.4. Tapos yung iba po, ano, Pero kayo po, meron kayong idea sa presyo ng mga relo, sa mga opo. tawag nito, model. Opo, pero hindi lang po talaga ako marunong mag-authenticate, sir. Authentication. Sa bag lang po importante. talaga ako. Bakit ito nalusutan ka? Ito lang bag po kasi na yan, sir, ano, parang nagmakaawa po siya nun sa akin kasi kailangan daw po ng pera para sa ospital, ganun. Kaya hindi ko pa po siya na-authenticate. Wala po ako nun sa bag. Pakita mo yung pico po, ano? Ikot. Magkaiba eh. Pakita mo yung sa ano. Pikotin. Magkaiba po yung ano, itsura at saka yung kulay, yung pikutin o kulay. Opo. Oh, malayo, tema. Pakita mo sa TV. Lapit. Bakit dito kay ma'am iba? Oh, pakita mo yung, Odette. Yan, padaki mo, Yan. Sherry. Pag nakatayo po siya, sir. Padaki mo yung ano, di ba? Ibang itsura. Yan, kain tumay. Ito hindi kain tumay na. Pikutan ng basa, idol. Pikutan. Oh. Ito, yung paypay. Ayun, nakatayo. Opo. Anyway, ayun, ito, ang layo. Di ba? Ma'am, minit ang ulo ko dito sa dalawang mandarambong na to. At kayo po'y naisahan. Saan pa na tayo ng kaso? Opo, sir. Balik muna to kay ma'am. Nangati yung kamay ko. Hindi, joke. Sabi kasi na, mangating kamay ko pag fake eh. Fake naman talaga yan. Ay, sir.